Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna nating pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, Ano ba ako nagkasala sa sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y padalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin na iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ng iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipagkaisa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na yon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag
ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak sa kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa tupatnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayoy natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumain niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseo, sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat ako magpatuloy sa aking paglakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kaniyang mga sisiw, ngunit ayaw mo.
kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsupo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po sa inyo. Ganun po pala ang pakiramdam na pagmulat mo ng mata, ikaw pala'y may misa na naghihintay. Ako'y nagdalawang isip, tutuloy ba ako o hindi? Sapagkat napakalaki na ng aking agwat sa oras na dapat ako ay magbisa. Pero, kailangan kong gawin sapagkat ito ay obligasyon ko. Napaka-timing nga naman, sapagkat ang mabuting balita ay tungkol sa pagpapatuloy ng misyon ni Jesus. Binabalaan ni Jesus nang dumating na isang Pariseo at siya ay pinatitigil. Huwag na po kayong pumunta o umalis sa Jerusalem sapagkat ipapapatay kayo ni Herodes. Malinaw na ipinagdiinan ng ating Panginoon na hindi dapat siya mamatay sa labas ng Jerusalem. Siya'y nakatakdang mamatay sa loob ng Jerusalem. Kung kaya nga, kung anong ginagawa niya doon sa lugar na yon, kailangan niyang ipagpatuloy. Kailangan niyang gawin sapagkat meron siyang misyon. Binigyan siya ng misyon ng Diyos para gawin ang mga bagay na ito. Hindi siya natinag doon sa sinabi ng Pariseo na siya'y tumigil, umalis, para siya ay maligtas sa lugar na kanyang pinuntahan. Mga minamahal kong mga kapatid, ganito rin marahil ang mensahe sa atin ng ating Panginoon na sa buhay natin, anuman ang dumating na pagsubok sa ating problema, anumang krus ang ipapasan sa atin ng Diyos, hindi tayo dapat sumuko, bagkus tayo magpatuloy sa ating paglakad. Magpatuloy tayo sa ating pagyakap sa krus na ibinibigay sa atin sa araw-araw. Magpatuloy tayo sa ating misyon, katulad ng ginawa ni Jesus. Sabi nga, kahit may problema, kahit may pagsubok, life must go on. Sapagkat paggising mo kinabukasan at paggising mo sa susunod na araw, tuloy ang misyon mo. Natatapos lang ang misyon mo kapag wala ka na sa daigdig na ito. At habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa, gamitin mo ang bawat oras, ang bawat sandali para sa katuparan ng iyong misyon, sapagkat ang lahat ng iyong ginagawa ay para sa Diyos, para sa kapurihan ng Diyos. Katulad ng sinasambit o itinuturo sa atin ng katekismo ng simbahan, bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos? Why God created man? Para kilalanin ang Diyos, para mahalin ang Diyos, para paglingkuran ng Diyos, at para makasama niya sa kanyang kaharian sa langit. Ang buhay natin ay nakatalaga sa Diyos. Ang buhay natin ay nakalaan sa Diyos. Hindi sa daigdig na ito. Hindi tayo para sa daigdig na ito. Ang buhay natin ay para sa Diyos. Kung kaya naman sa bawat sandali ng buhay natin, ito'y ginagamit natin para magbigay tayo ng kaluguran sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, nagpahiram sa atin ng buhay, upang sa sandali na tayo ay haharap sa Kanya, meron tayong isusulit mga magaganda at mabubuting
ginawa dito sa lupa. Mga kapatid, pagdasal po natin ang biyayang ito at tayo'y palaging bigyan ng Diyos ng katatagan ng pananalig upang magpatuloy tayo sa ating misyon. Katulad ng binabanggit sa unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, taglayin natin ang kalasag ng pananalig kay Kristo upang tayo ay maging matatag sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Amen. Magsitayo na po tayo. Mulat sa ating misyon na maging propeta ng mahabaging pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta na ituro sa mga tao sa ating panahon ang tamang bagay na pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga naghahangad at nagpapagal para sa isang magandang bukas, naway hindi panghinaan ng loob o maginanakit dahil sa pagtuligsa at paglaban sa kanila. Bagkus, palakisin sila ng pag-ibig para patuloy na sumulong. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Atin namang tanggapin ng bukas sa loob ang salita ng Diyos. Gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng agam-agam para sa atin, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga, na mayroong personal na atensyon at paggalang, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Yaong mga yumao, naway gawing malinis ang mapagpagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Panginoong Diyos, nabuhay si Jesus tulad ng kanyang ipinangaral. Ibigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang makasunod kami sa Kanya ng walang pag-atubili patungo sa Kanyang kaharian kung saan Siya ay Panginoon magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, pulikan niya ang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inimin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagkalaala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, at Imelray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Fernando aming patron, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo po ang kapayapaan.
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Pagkaloob mo sa amin, aawa ka, Papa. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ginaanyayaha makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na bisa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.